sa Song of Philip. So again, I welcome po yung mga bisita ko na. Ano pong nanay, pangalan niya na? Ako? Si Tita Dulce. Gemma. Tita Gemma. Mga kaibigan po ay tsaka si Tita, ano po kasama namin last week? Lolet. Lolet. Si Dulce, sa Mapalala. Tito lang po, amen po. So sa butas mga apo niyo po. Apo ko. Apo niyo po. Hello, ate. Kasi nasa anniversary. Anniversary. Amen. Sige po, welcome po. At sa ating mga kapatid, salamat po sa pagdating. So tonight, ang lesson natin is a bit different. Dapat part 4 tayo ng foundational word. Since meron tayong mga visitors, medyo evangelization yung yung lesson natin. And na-repeat na rin natin ito. So, dasal ko ay masamahan tayo ng Panginoon. Maunawaan ito ng lahat kasi napakaganda po ng mensahe na to. Even sa mga believers, ito ay isang reminder po sa atin kung paano ba tayo dati. No? So, before we start, let us start in prayer. I would request everyone to put our presence in our Lord Jesus Christ. Let's pray. Our Heavenly Father, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Muli po kami po ay nagkaroon ng pribilehiyo ang makapag-aral po ng inyong salita through this home Bible study. Salamat, O Lord, sa protection ninyo sa bawat isa sa nakalipas na linggo, sa kalakasan na inyong pinagkaloob sa bawat isa, sa buhay na inyong binigay po sa bawat isa. Thank you, Lord. At ang dasal po namin ngayong gabing ito ay bigyan niyo po kami, Panginoon, ng wisdom and understanding as we desire to learn from your word, as we desire to understand your word, as we desire to be mature, O Lord, sa pagkakakilala namin sa inyong Panginoon. Lord, tulungan niyo kami, alisin niyo po ang mga maaaring sumagabal sa aming isipang Panginoon. Lord, bless niyo po ang inyong gagamitin na tagapagsalita, naway salita niyo lamang, mensahe niyo lamang, Panginoon, ang aking mai-share at maunawaan po ito ng bawat isang Panginoon ng maliwanag at naaayon lamang, Panginoon, sa Biblia na inyong salita, Panginoon. Ilayo niyo po ako sa mga harang, Panginoon, sa aking kaalaman na inyong tinuro at naway ang salitang ito ay manatili, Panginoon, at may apply namin sa aming pamumuhay bilang isang Kristiyano. At sa mga bagong makikinig, Panginoon, ay paunawa ninyo, Panginoon, at matamnang po sila ng inyong salita, Panginoon, at sila po ay makakilala sa inyo ng may kaliwanagang, Panginoon, at mayroon pong humble heart, O Lord. And we thank you, Lord, sa pamamahay nila Brother Kirby and Sister Joy na patuloy niyo yung pinapagamit sa inyong gawain. Protektahan niyo po ang lugar na ito at patuloy niyo pong i-bless, Panginoon, ang tahanan nito at kasama po ng kanilang mga mamahal na buhay sa tahanan nito. And we remember, Panginoon, ang mga Bible study na nagaganap sa Sharjah, sa Al-Nada, and even, O Lord, sa Dubai, Panginoon. Ay kayo po ang sumama sa bawat isa at manguna sa mga tagapagsalita at naway sabay-sabay po kaming matuto at lumago, Panginoon, sa inyong salita. Muli po, Panginoon, sa iyo lamang po ang mataas na papuri at binabalik po namin ang pasasalamat sa inyo. All of this we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. So magandang gabi po muli sa lahat. Ang ating pong lesson for tonight ay entitled Man's Eyes Open. Part 1, no? Kasi sa lesson po na kung saan po namin ito kinuha ay hanggang part 4 to part 3. So, God willing, matuloy-tuloy po natin itong series kasi maganda po itong series na ito sa John chapter 9. For most of you, malamang ilang beses na ito paulit-ulit. But again, ang salita kasi ng Panginoon talaga is laging bago. Actually, nung inaral ko to, parang bago na naman uli. At meron po tayong matututunan at marirealize, no, realization sa ating mga Kristiyano. At doon naman po sa mga, bago pa lang po na makakarinig ng mensahe nito, ito po ay talagang blessing po sa ating lahat, sa inyo na makakarinig. At
Dahil masasabi natin parang, yung John kasi sabi, is the heart of the Bible. No? Although lahat napaka-importante ng salita ng Panginoon, pero may kasabihan na itong John po, the book of John itself, is the heart of the Bible. At itong specific topic po natin ngayong gabi ay may kinalaman po sa mata ng isang tao, no? At makikita natin mamaya as we go through. And this talks about the mission of Jesus Christ, no? We all know that lahat ng mga disciples, lahat ng mga nakiklaim na Christian, we are all disciples, no? At ito pong John 9, chapter 1 to 7, I would request everyone po na babasahin natin siya ng responsive reading, although hanggang 7 lang siya. And let us read it slowly para mas maunawaan po natin yung senaryo na nangyari during the earthly ministry of Jesus Christ. No? Let us open our Bible in the book of John, chapter 9, verses 1 to 7. Responsive reading po, I'll read first verse and altogether verse 7. Are we there? Amen. Sige po, let us read. I read first verse. And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth. And his disciples asked him, saying, Master, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, neither had this man sinned, nor his parents, but the works of God should be made manifest in him. I must work the works of him that sent me, while it is day, the night cometh when no one can work. As long as I am in the world, I am the light of the world. When he had thus spoken, he sat on the ground, and made clay of his pillow, and he anointed the eyes of the blind man with the clay. All together in verse 7. And said to him, Go wash the pool of Siloam, which is by interpretation sent. He went his way therefore, and washed and came seeing. So, ito pong binasa natin, no, was the healing of a man born blind. No? Kung sa Tagalog pa, bulag since birth. No? NBSB. Bulag since birth. So, ito pong passage na to ay kasama si Jesus Christ along with the disciples na encounter nila doon sa nabasa natin, no? Yung blind man, at ito po ay nag-lead sa discussion kung ano ang dahilan ng kanyang pagkabulag. Imagine nyo naman, malamang mayroon na kayo nadaan ng mga bulag sa streets, no? Anong ginagawa niyan? Minsan dinadaanan natin, minsan normal na sa atin, no? So, titingnan po natin yung senaryo na nangyari dito. In the passage, nagtanong yung mga disciples, ano yung dahilan kung bakit bulag itong lalaking ito since birth, no? The man, Jesus clarifies that the man's condition is not a result of sin. Hindi po ito resulta ng kasalanan, but rather, it is an opportunity for God's work to be manifest, to be revealed. Remember, as tao kasi minsan, imagine itong nagtanong na to is disciple na, no? Judgmental, kung sa term pa natin, no? Ang tao kasi minsan judgmental, no? Pag nakita kang nagsasuffer, karma. Siguro, ano yan, may ginawang ano. Diba? Minsan, ganun ang tao eh. No? Again, tao kasi tayo. Disciple nga, sabi, meron ba siyang kasalanan na kaya siya nabulag, no? So ito yung tanong. Although tanong, pero inassume na rin no, nung mga disciples. Pero clarify siya ng Panginoon, hindi yan dahil sa sin at hindi yan dahil sa kung ano man, but rather para mapakita ko yung kakayanan ko sa taong ito, no? He then performs a miracle, ang sabi doon sa verse na nabasa natin, by spitting on the ground, kinuha niya yung clay, mud, making the mud with the saliva and applying it dun sa mata. So ito po yung summary. And Jesus instruct him to wash in the pool of Siloam, yung nabanggit, and upon doing so, yung
tao, yung lalaki ay nakakita, no? So the man, the blind, got the eyesight, no? This passage highlights the themes of healing, faith, and revelation of divine purpose through human suffering. So sino po dito yung walang suffering? Wala naman siguro, lahat po tayo may kanya-kanyang pinagdaraanan, no? Hindi natin pwedeng sabihin mas malalim yung pinagdadaanan ko kaysa sa'yo. Kasi maaaring iba-iba tayo ng level ng suffering, pero lahat yan suffering. Kahit na maraming pera, yung sabi nga nila, yung pinakamaraming pera, akala natin masaya, pero sila yung hindi makatulog sa gabi, paano ko pasasahurin yung mga employee ko, paano ko i-run yung business ko. Ang sakit ng ulo, no? Kaya siguro hindi na tayo ganong, kasi kaya ba natin i-handle yung ganong situation? Or minsan wala ka namang pera, pero yung suffering mo nga, akala mo kasi yung pagiging walang pera, suffering na. No, tao no? And so on and so forth. Kung iba-iba tayo ng suffering. Pero, ang dito, hina-highlight ng lesson sa atin is revelation of the divine purpose through human suffering. Kung ikaw ilalagay doon sa man na bulag since birth, ipapalit sa suffering na pagdadaanan mo ngayon, papayag ka ba? Wala naman siguro papayag, no? Siguro okay na ako sa suffering ko ngayon, basta nakakita ako. So, ibig sabihin, itong man na to, hindi biro yung suffering niya kumpara sa suffering natin. Di po ba? Since birth, hindi ka nakakita. So, ibig sabihin, malalim, mabigat na suffering ito. So, as we continue, makikita natin as an introduction, in this lesson, it reminds us that man is spiritually dead, spiritually blind, no? And his eyes needs to be opened. Bakit? Bakit kailangan mabuksan yung kanyang mata? Mamaya makikita natin, no? Buksan po natin yung Bible natin sa Luke 5:32. Kasi dito, this lesson is reminding us that man is spiritually blind. Bakit spiritually blind? And his eyes needs to be open. No, sabi ng Panginoon, no? Luke 5:32 says, start po tayo kay Brother Donald. Luke 5:32, I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Amen. So, para po sa mas maunawaan natin yung lesson natin, ito pong mga principles na binabasa natin is for us to be aware that Jesus Christ came not for the righteous. Ibig sabihin, hindi siya dumating para sa mga matutuwid, no? Siya ay dumating para sa mga makasalanan. Sino pong makasalanan? Amen. So siya ay dumating para sa atin. Kaya yung mga nagsasabi ng mabait ako, wala akong ginagawang masama, makikita natin kung meron pa talagang ganong tao, no? Remember, the mission of Jesus, dito po sa binasa natin, is to open the eyes of the man. Bakit kailangan buksan yung mata ng tao? No, spiritually. It's because we are not aware that we are doing a sin. Minsan, nung wala tayo sa, yung hindi pa natin nakikilala talaga yung panahon, ay yung Panginoon, akala natin mabait tayo kasi wala naman akong ginagawang kasalanan eh. But until we saw the sins that we are doing na hindi tayo aware, ito po yung main purpose kung bakit pinadala yung Panginoon, yung anak ng Panginoon si Jesus Christ, no? Kasi may mga ginagawa ang tao na kasalanan na hindi nila alam. Kaya nga sabi dito, sa 2 Corinthians, basahin po natin. Bakit? Bakit hindi tayo aware? 2 Corinthians 4:4, basahin po natin para po makita natin yung mga principles. Tayo po'y makasalanan, maliwanag po sa Bible, ang Panginoon ay dumating para sa mga makasalanan, hindi sa mga matutuwid. 2 Corinthians 4:4. 2 Corinthians 4 verse 4, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Amen. So basahin ko lang po ulit. Kung makikita niyo po sa Bible niyo dito, in whom the God, small g,
whenever we see a small letter na God, it doesn't refer to God as Jesus Christ. It refers to Satan always. Kaya nga po pagka nag-ano tayo, although minor, pero just for your information lang po, para pag gigreet tayo ng God bless sa mga Facebook or sa text, ini-small g natin. Biblically speaking po, 2 Corinthians 4:4, small g, it refers to Satan, you know? So again, information lang po ito, nothing to attack, okay? But for information, that whenever we use G, a God, it should be big capital G, no? Dito, sinabi po dito na yung mata ng tao ay bulag spiritually. Bakit? Kasi the God of this world, which is Satan, hath blinded the minds of them. Kasi po yung binulag po tayo ng God of this world, no? Ang sabi dito, of them which believe not, unless the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Ano ibig sabihin nun? Unless yung light na dala ni Jesus Christ ay mag-shine unto them, no? Kaya nga po, tayo po, kung hindi pa po natin nakikita yung light na nagmula kay Jesus Christ, tayo po ibulag spiritually. Ito po yung sinasabi dito. Ito po yung isa sa mga principles ng ating lesson. 1 John 3:4, tingnan po natin. Why we are not aware of sin, no? Ano ba yung sin na to? Ano ba ang sin? No? 1 John 3:4, sige po. Whosoever committed sin transgresses. Read properly. Whosoever committed sin transgresses also the law, for sin is the transgression of the law. Amen. So, ang sin po is basically explained as transgression of the law. Kung tayo po ay nag-disobey ng law, automatically sin na yan. Kaya nga po, sino po ba yung mga sino po ba yung nakakagawa ng lahat ng law ng Panginoon? Wala namang may kaya eh. Lahat, miski yung disobedience to parents na lang, sumasablay na tayo doon, di ba? The more yung mga iba pang mga law. So again, we are all sinners. Ito po. And again, hindi pa man tayo gumagawa ng action, is makasalanan na rin tayo. Sabi rin sa Bible kasi dun sa inherited sin na sinasabi. Basahin po natin sa Romans 5:12. Sa Romans 5:12 po, basahin natin. Romans 5:12, wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all had sinned. Amen. So, ito pong verse na binasa ni Sister ay isa pong patunay na tayo po ay nakamana ng kasalanan even though tayo po ay wala pang ginagawa. Okay? Ito po ang principle sa Bible na dapat natin maunawaan na tayong lahat ay makasalanan. Diba? So ito po as we go through kasi magandang maunawaan po natin at matanggap muna ito para mas maunawaan natin itong lesson na to. Meron po tayong 4 na topic sa ating binasa. In verse 1 to 3, ito po ay patungkol sa pagdaan ni Jesucristo at ng disciple. Verse 4, ito po ay patungkol sa Jesus came to work the works of God. And verse 5, that Jesus came to be the light of the world. And verse 6 to 7, Jesus came to give sight to men. As we study this lesson po, it will remind us, the believers, our previous condition. And we should be reminded kung gaano ka-great yung trabaho ng Panginoon sa atin. No? Pag naalala mo yung ginawa sa'yo ng isang tao at ikaw ay napabuti, di ba, ang laking utang na loob yun sa tao pa lang eh. Hindi mo makakalimutan yung tao yun. Yung tipong mamamatay ka na siguro, tinulak ka, naligtas ka, makakalimutan mo ba yun? The more yung taong nagligtas sa atin eternally, hindi mo ba? Kasi tayo papunta na dun sa eternal fire eh, pero may nagligtas sa atin eh. So, ibig sabihin, itong verse na to is dapat magpa-remind sa atin kung gaano ka-great yung ginawa sa atin ng Panginoon. And for those
who will hear this lesson for the first time, I pray po that God will open your eyes, spiritual eyes, to see who really Jesus is. Sino ba talaga yung Jesus na binabanggit sa Bible at hindi yung Jesus na nakasanayan natin or tradisyon. Again, let us read verses 1 to 3 as we start our first point. Just read with me. And Jesus said, and as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth, and his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, Neither hath this man sinned nor his parents, but that the works of God should be manifest in him. So dito po napakaganda nung sinabi ng Panginoon sa verse 3. Why man suffered? Tanong din ba niyo yun sa sarili niyo? Hindi man tayo bulag, pero meron tayong suffering. Bakit ako naghihirap? Bakit ako dumadanas ng ganito? Bakit siya hindi? Kasi pag tumingin tayo sa iba, lalo na sa social media ngayon, parang ang saya-saya ng buhay nila. Bakit ako? Hindi po ba? Ganito ang pinoportray ng social media eh. Pero tinuturo sa atin ng Panginoon ngayon is yung suffering is a blessing. Tingnan po natin kung gaano po kaganda ito. Jesus said sa verse 1, Jesus passed by. As a normal human being, kung may nakita po tayong bulag, or anyone who's suffering na nandun, siguro bibigyan lang natin ng coins kung mayroong ganun, di ba? Tapos wala na tayong gagawin. But Jesus did something great. As he passed by, he saw a man who had been blind since birth. And there was something about the man that attracted both Jesus Christ and the disciple. Hindi lang si Jesus Christ. Pero, Jesus saw him, which indicated interest. Take note, care, concern, and compassion. Again, yung pagtingin ni Jesus Christ dun sa taong nagsasuffer, isipin mo tayo ikaw yung nagsasuffer. Kasi nagsasuffer tayo yun. Ang pagtingin niya sa atin is with interest, with care, with concern, and compassion. Yun yung pagtingin niya sa taong nagsasuffer. Wherein, the disciples apparently felt the same interest, may interest and concern for the man, but they began to wonder, bakit siya doomed? Bakit siya terribly doomed throughout his life? Yun yung difference. Nakita nyo, yung tingin ng tao sa nagsasuffer at tingin ng Panginoon sa nagsasuffer. Ibang-iba, no? So, dito po makikita natin, imagine natin tayo nagsasuffer. Kaya hindi natin pwedeng masisi yung tao na akala natin may concern, pero in reality, gusto ko pang mapahamak eh. Yung, uy, kumusta ka na? Pero gusto lang malaman na hindi ka okay, sige, pagpipray kita. Alam niyo ba, pag sinabi natin yung pagpipray kita, hindi ka naman nag-pray, it's blasphemous. Yung normal yun, parang ginagawa na lang natin expression yun eh. Pero in reality, alam mo, pag sabi mo pagpipray ka, makikipag-usap ka sa Panginoon eh. Tapos hindi ka naman nakipag-usap sa Panginoon. Kanina ko nagsinungaling. Hindi dun sa tao. Sa Diyos. Kaya hindi po natin yan dapat ginagawang expression. I'll pray for you. Tapos, wala na. So again, just a context, it was a common belief po during those times that a man suffered because of sin. Either his own sin or his parents' sin. No? The disciples were attracted to the man and wondered about him. Was he suffering because of some great sin committed by his parents? Di naman din natin masisisi yung mga disciples. Kasi during those time, talaga namang kung pwede kang magkaroon ng suffering because talagang, di ba, parang yung may ketong. Ang sabi, in your next generation, naalala niyo yung kwento niyan, ma-adapt yan ng mga next generation. So hindi naman natin masisisi yung mga disciples. Again, because God has foreseen that man would be great sinner, or before he was born, sabi, itong tao ba to ay nakita na ng Panginoon yung future niya na magiging masama siya. So, may mga ganong haka-haka yung disciple. Siguro kaya to nabulag kasi magiging masama to sa future. May ganon ba? So, ito yung mga tanong ng tao. Apparently, yun nga, Jewish belief that this person was foreseen, therefore, the person was born in sins and thereby punished.
Ito pong tingnan natin dito. The truth of the matter is, bakit nagsasuffer ang tao? Bakit ka nagsasuffer? Napakaganda po dito. Tingnan po natin. Man suffer so that God can have an opportunity to work. Imagine yourself suffering. Wala kang trabaho. But then, God gave you the job that you want, the job that you prayed for. And then, because you prayed for it, pinakita mo sa lahat, nag-testimony ka, na it's because of God. And then, yung iba na nawala ng trust sa Panginoon dahil sa testimony mo, dahil sa light na pinakita mo sa iba, your light shines through sa other, God had managed, God had the opportunity to work through your suffering. Ano pa? So that God can show His compassion. So that God can prove His power. How can God prove His power if you are more powerful than Him? Diba? So that God can demonstrate that He does care and look after man. So that God can lead unbelievers to trust in Him. Remember, when we were not saved, alam niyo yung turning point? Yung nakita mo yung sarili mo na hindi ko talaga kaya. Yung naano ka na sa, yung sabi nga sa illustration, yung pagtingin mo sa kanan, kaliwa, harap, likod, is puro wall, no? And the only way is to look up. Natatandaan yung illustration na yun. Hanggang ngayon na gugustuhan pa rin pag gayon. Kasi very personal yun sa akin eh. Yung turning point mo nung tinanggap mo yung Panginoon, Lord, hindi ko na kaya. No, akala ko, pag ginawa ko to, magiging masaya ako. Pero yung kasiyahan is temporary. No? Until you found the joy, the unending joy, nung nakilala natin yung Panginoon, at kahit wala kang pera, kahit hindi ka nakaka-travel kung saan-saan, or kahit hindi natupad yung mga gusto mo dati dahil nakikita mo sa mga kaibigan mo na yan, still you have the joy. Ayun yung pinaka masarap na feeling sa mundo na kahit na marami kang pera, ay kahit na wala kang pera, hindi ka naiingit kasi masaya ka eh. Kung tutuusin, yung maraming pera, sila yung hindi masaya eh. Kung tutuusin, kaya nga po, magpasalamat tayo, wala tayong ganong karaming pera. No? At kung meron man tayong ganong karaming pera, it's a reminder to us na we should be the light of the world. Meron naman talagang binibless abundantly ang Panginoon. Kasi meron silang kakayanan, nakitaan sila ng Panginoon ng kakayanan na maging blessing sa iba. No, they give to the missions, no? They even build the churches for the ministry, no? Maraming mga ganyan tao. So again, it's case to case basis. But the bottom line here is that why man suffer so that God can do all of these things to us. Ano pa? Why man suffer? So that man, ito naman sa side ng tao, can give God an opportunity to show what He can do in life. No? So that man can learn to trust God more and more. No? So that man can demonstrate a special strength and endurance. So that man can set forth a dynamic examples of God's care and power to a lost world. So that man can better learn and know that he lives a sinful, corruptible world and desperately needs deliverance. And this is what we are. So, makikita po natin dito, Jesus said that man's suffering was not due to sin, but to show His power. Jesus carried the discussion beyond the man's blindness. Dito po kasi makikita natin na yung disciples were puzzled. Parang nalito sila over the man's situation, wondering and asking questions about the problem or suffering that causes his sin, his blindness. How could a man such this be punished from birth? Bakit nga ba? Minsan may tanong tayo eh, no? Jesus picked up these questions and moved it to His worldwide mission as the light of the world. Basahin po natin John 9:5, no? Again, as long as I am in the world, I am the light of the world. Ginamit po niya yung discussion na yan para mapakita niya na itong tanong nyo ay para magawa ko yung worldwide mission ko.
no, to be the light of the world. He dealt with the problem of suffering and sin throughout the whole world, and his very mission is upon earth was to work the works of God. Diba? Sabi doon sa binasa natin. And that leads us to our second point. Jesus came to work the works of God. Dito po, napakahalagang maunawaan natin na ang lahat po ng salita ni Jesus Christ ay hindi niya gawa-gawa, hindi niya invento lamang. No? Siya ay sumusunod lamang sa utos ng kanyang Ama. Jesus came, sabi sa John 9:4, maliwanag, binasa natin, I must work the works of Him that sent me, which is God the Father, while it is day, the night cometh, when no man can work. Meron pong 4 points tayong dito makikita. Note the words, sent me. God sent Jesus. Jesus had come into the world on God's mission. He was God. Remember, from God's very presence, from the closest possible relationship with God, okay? Note that Jesus came to do works of God. It was works of God that had to be done. Hindi po trabaho ni Jesus Christ. Meron po ditong 4 na in-stress sa passage. Una, there is the work of seeking man. Diba? Remember, he passed by to the blind. No? Ito po yung work na he came to seek man. He came to the unrighteous. Hindi po ba? The sinners to repent for repentance. Now, Jesus took the initiative with this man reaching out to help him. Remember, siya ay dumating para hindi pagsilbihan. Naalala niyo po? Siya ay pinadala ng Panginoon ng Diyos Ama para hindi pagsilbihan, kundi para magsilbi. Imagine that. A master that serves us. Eh, ang mundo, ang master ng mundo, di ba siya ang pagsisilbihan? So, tingnan po natin yung contrast. It was not the man who reached out for help. In fact, the man was blind. Remember, yung blind hindi lumapit kay Jesus Christ. Si Jesus Christ ang lumapit. He did not even know that help was available. Parang tayo. Nung tayo yung namumuhay sa kasalanan na hindi natin alam, na akala natin okay lang yung pag-uwi sa trabaho, okay lang, stress ako eh. Inom tayo, o sinong dumasa ganun, para mawala ng stress. Kung ano-ano man, kung ano-ano mang kasalanan ginawa, hindi natin alam na wala naman tayong ginagawa masama, na hindi naman tayo nananakit ng tao. Ganun yung dahilan natin dati. Pero nung nalaman natin, mali pala yung ginagawa. Ito yung sinasabi ng Bible na para tayo nung blind man, na hindi naman tayo humihingi ng tulong. Pero, nung may lumapit sa atin nag-share ng salita ng Panginoon, hindi yun yung missionary. Ito yung si Jesus Cristo na ginagamit yung missionary na nag-share ng salita sa atin. Nasusundan po natin. Kaya sabi dito, in fact, the man was blind, he did not even know that there is an available help. If Jesus had not reached out for him, he would remain blind and in darkness forever. Tama po ba? But Jesus did reach him. Basahin po natin Luke 19:10. Luke 19:10. Sige po. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Amen. So dito napakaliwanag, no? Kanina, okay na? Okay. Di ba kanina sabi, He came for not for the righteous, but for the sinners for repentance. Again, it support again that verse na binasa kanina. For the Son of Man is come to seek and to save. Hindi lang hanapin, but para iligtas. No? Kung sino yung mga naliligaw. Next point na makikita natin dito, there is a work of caring for man. God cares that man is blind.
Basahin po natin yung Matthew 20:28. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many. Amen. Last po, 1 Peter 5:7. First Peter 5:7. Amen. So dito po makikita natin, as I mentioned earlier, sa Matthew 20:28, hindi lang siya naging minister sa atin, no? Hindi siya dumating para siya ay paglingkuran, pero siya ay naglingkod sa atin at ibigay yung buhay. Sabi sa dulo, and to give His life as a ransom for many. Imagine that. Di ba nung may nanliligaw sa, siguro po sa mga kababaihan, no? Sinabi niya, ibibigay ko ang buhay ko sa'yo. Ano yun? Nakakakilig, di ba? Then sabi dito, to give, I will give my life for you. Di ba? So yung mga risk ko tawagin yan, no? Ng mga kalalakihan yan. Ito sabi, I will to give His life as a ransom for many. Imagine this. This is what Jesus Christ, this is the care, this is the concern na ginawa po ng Panginoon. Ano pa? There is the work of love and compassion. God loves and has compassion for man in his blindness or suffering and in darkness. Basahin po natin yung Hebrews 4:15 to 16. Hebrews 4. Yeah, Hebrews 4:15 to 16. 4:15 to 16. Hebrews 4:15 to 16. 16. Yeah. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Amen. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in the time of need. Amen. Last po, Isaiah 63:9. Isaiah 63:9. Amen. So these are just a sample of the Bible verses that shows the love and compassion of God, no? Remember, this work of love and compassion is also given to us Christians. When we care, if we really care to others, we should care them with love and compassion. We should do the work like caring man. And the first point natin, we should do the work of seeking man. Ito po isa sa mga responsibility ng isang Kristiyano. Kaya nga po si Mami, invite sila tita. Ginagawa na po ito ni Mami. Actually, yung mga nag-invite. Kasi, ito po yun. Seeking man, because out of love of Mami, na-invite po kayo, ganun din po sa atin, out of love, kung sino man yung nag-invite sa atin sa church, because it's all out of love. And this is like one of the examples lang po ng ginagawa natin, being the light, no? And lastly, there's the work of delivering from darkness and giving sight. Ito po yung pinaka-main concern ng mga nagdadala sa atin sa church or nagdadala sa atin ng salita ng Panginoon. They want us to be out of darkness.
They want us to be out of this blindness. Basahin po natin itong Colossians 1:13. Colossians 1:13. Colossians 1:13, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of his dear Son. Amen. Who hath delivered us from the power of darkness. So, itong darkness na to, we all know it's all about Satan, who hath blinded our minds. Nakakala natin dati ay tama, ay pala ay kasalanan, and hath translated us into kingdom of His dear Son. Ito po yung purpose ng Panginoong Jesucristo doon sa blind man na nagsasuffer. At ito rin po ang exact purpose ng Panginoon sa ating bawat isa. We are suffering, and from that suffering, He wants us to be used as light, no? Kaya nga po, makikita natin nung ini-invite tayo sa gawain ng Panginoon. Ilang beses kayo kinulit nung nag-i-invite sa inyo? Hindi, totoo po. Ako, ilang beses kami imagine nung nagba-Bible study, ka-flat ba kasi bed space na room. Ilang beses na, nagbibigay sila sa labas, kami nasa kwarto lang. Until, nakulitan kami. Alam mo bakit? Kasi that brings us to our third point. There is a note of urgency. There is a note of urgency, mga kapatid. Kasi kung alam natin na magugunaw ang mundo sa year 1000, hindi mo na ako mag-witness. Kasi hindi na ako, di ba? Kasi there is a note of urgency. God is coming. Makikita po natin yung mga nangyayari sa mundo ngayon, biblically speaking, nakasulat na yan eh. No, rumors of war, yung mga sakit na hindi nagagamot, and so on and so forth. No one knows when. It could be later, it could be tomorrow, next week, or I don't know. We don't know about tomorrow, sabi nga sa kanta. But I know who holds tomorrow. Hindi po ba? Kaya nga po, kaya tayo kinukulit ng mga nag-i-invite sa atin because they know, when we know, there is an urgent matter. We have to know Jesus Christ. Amen. Ito po yung purpose. Jesus came to be the light of the world. Basahin po natin yung 5. As long as I am in the world, I am the light of the world. Jesus came to be the light of the world, no? Imagine this place without light. Pakipatay nga ilaw ng sandali. Maliwanag pa rin eh, yung walang ilaw. Yung talagang total darkness. O, di ba? O, ganito tayo ngayon. Para tayo nanonood ng sine. O, may mga mamaya, may tulog na. Sige bro, pakibukas na. So, what I mean, gaano ka-importante yung ilaw sa buhay ng tao? Napaka-importante, di ba? Pag naputulan, naalala ko dati, pag napuputulan kami ng Meralco, nagtatap din na tatay ko dun sa posing sa kami, hindi naman sa division. Nagtatap. Kasi ganun ka-importante yung ilaw. Ewan ko kung sino nagtatap sa isa. Kami, ginagawa namin natin. Hindi pa kami Kristyano na. So, ibig sabihin, what I'm trying to say, ganun ka-importante yung ilaw. Imagine yourself driving na sino nagda-drive sa isang sa highway, lalo na doon sa hindi city. Tapos walang street lights. Di ba? Tapos yung ilaw mo rin, yung sasakyan mo wala ring headlight. Makakapunta po ba tayo sa pupunta natin? Hindi. Exactly. And this is exactly what God is telling us. Without the light, without Jesus Christ, we are going nowhere. Sabi nga sa kanta kanina, we are just wandering. Nag-wander lang po tayo ngayon. Maaaring, di ba, akala natin may ilaw tayo, but we are just wandering. That's the reason why Jesus Christ came. If man wishes to be delivered from darkness, ano ang dapat niyang gawin? He must come to Christ. Christ is the only one who gives sight to man in this world. Scientifically speaking po, bakit nakakita ang tao? Dahil sa mata? Imagine yourself having the light. Pero pitch dark, makakita po tayo. So what I'm trying to say, scientifically speaking, yung retina po natin,
Kahit na maayos yung mata natin, without the light bouncing back to our cornea, hindi po tayo makakita. That's exactly the illustration of Jesus Christ sa ating spiritual na pumuno. Kahit po tayo nakakita, pero kung wala si Jesus Christ sa buhay natin, hindi po natin makikita yung katotohanan. We are blinded by Satan. Remember, we are blinded by the God of this world. And that is from the Bible. Hindi po yan salita ng tao. That's the reason why Jesus Christ came. To be the light. And imagine that blind person did not obey Jesus Christ. After Jesus Christ touched you, tinatouch tayo ng Panginoon ngayon, pero yung blind man hindi nagpunta dun sa Siluam, yung paraga. Hindi siya nag-obey. Will he be saved? Can he be saved? Magkakaroon ba siya ng paningin? Hindi. Kasi without the obedience, wala. Kung natatouch lang tayo, pero wala tayong action, nothing will happen. Just like this, yung blind man. Nangungusap ang Panginoon, na-touch tayo, emotionally, pero wala tayong action. Walang mangyayari katulad ng blind man. Kaya nga sabi dito, basahin po natin yung John 1:4. John 1:4. In him was life, and the life was the light of men. Amen. Napaka-straightforward, no? In him, which is referring to Jesus Christ, was life, and the life was the light of men. Napaka-straightforward. Siguro hindi naman natin kailangan pang i-elaborate, no? At yung buhay ay ang ilaw ng tao. Yung ilaw ng tao, in him was life, is Jesus Christ. No? Para mas maliwanag lang sa Tagalog, basahin pa po natin itong John 8:12. John 8:12. Then spake Jesus unto them again, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Amen. So again, napaka-liwanag po nito. Mas maliwanag pa sa maliwanag. No? Then Jesus spake Jesus again unto them saying, Ako ang ilaw ng mundo. Kung sino man ang sumusunod sa akin, hindi na maglalakad sa kadiliman, but shall have the light of life. Basahin pa po natin again, 2 Corinthians 4:6. Corinthians 4:6. 6. For God who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the face of glory in the face of Jesus Christ. Amen. So napakaliwanag po na nito. Again, lastly, Ephesians 5:14. Ephesians 5:14, Wherefore he saith, Awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. Amen. So these are just some of the Bible verses that really shows how important the light na nanggagaling po sa ating Panginoon. Mahirap po ang buhay pag walang ilaw. Literally speaking, physically speaking, mahirap yan. Kaya po dumating si Jesucristo para po bigyan tayo ng ilaw sa madilim nating pamumuhay. Ito po yung gusto ko parating po ng ating lesson. And on our last point, from John 9:6-7, I'll just read again. Sabi dito, when he had thus spoken, he spat on the ground and made the clay of the spittle, and he anointed the eyes of the blind man with the clay, and said unto him, Go wash in the pool of Siloam, which is by interpretation sent. He went his way thereof, and washed and came safe. Napakaganda po nito. It talks about the spiritual side because Jesus came to demonstrate the power to give sight. Makikita po natin dito na Jesus came to be the light of the world dahil nakita po niya
na ang tao ay namumuhay sa kadiliman. Kung babalikan po natin yung Old Testament, no, from Moses, tinanggal po niya yung mga Israelites sa pamumuno ng mga Ehipto. Kung alam niyo po itong mga story na to, no, tinanggal sila doon hanggang 40 days, 400 years. Tama ba? 40 o 400 years? Silang, 400 years silang namuhay doon sa labas ng Ehipto, hanggang sa wilderness, hanggang sinisisi na nila si Moses. Bakit nung kung papatayin mo lang kami dito? Again, nagpakita ng kapangyarihan ng Panginoon. Sila ay kumakain from the manna falling from heaven, yung tubig, lumalabas sa bato, and so on and so forth. Hanggang nakatawid sila sa Red Sea. Imagine, nabuksan yung Red Sea para lang sila ay makatakas dun sa pagbalik ng mga Egyptians, and so on and so forth. After that, after what all Jesus has done, instead na silbihan nila ang Panginoon ni Moses, anong ginawa nila habang nasa taas ng bundok ng Sinai si Moses? Nainip. Tulad ng tao, mainipin. Gawa tayo ng Diyos natin. Yung mga gold nila, ginawa nilang mga golden calf at sinamba. Summary lang po yan. Nangyayari po yan ngayon. Ang tao, mayroong sariling Diyos. Kahit na maliwanag sa Bible na sinabi, thou shalt not bow down to any graven images. Maliwanag sa Bible. Mayroon pang iba, nagtanggal, tinanggal. Kasi meron sila, not to attack, but just to show the reality. Ang sabi nga sa Bible, the truth shall set you free. From what? From those lies na itinuro ng tradisyon. Not to attack, but to tell you the truth, to show you the light that Jesus, the very reason why Jesus came, to show us the light. Not to attack. But for those sinners to repent. Kaya nga po, ngayon kung titignan tayo, paulit-ulit lang. Merong sariling Diyos. Pinapakita na kung sino ang Diyos. Pero gumagawa pa rin ng sariling Diyos. Pamilya, Diyos ang trabaho, Diyos ang fame, Diyos ang pera. Walang time sa Panginoon. Ito po ang gustong pakita ng Panginoon sa ating lahat, na in Him was life, and the life was the light of man. Kaya nga po mahirap ang buhay ng tao kapag walang ilaw na nanggagaling sa Panginoon. Ang sabi nga po dito, His word alone was the method He often used in healing, but this was not the case with this man, yung bulag, no, blind man. He did much more, and by His act, yung act po na ginawa niya, nag-demonstrate po ng dalawang bagay ang Panginoon. That He will do everything He can do to deliver a man from darkness and give him sight. Ginagawa po ng Panginoon everything. Akala natin hindi tayo walang pakialam sa ating Panginoon. Meron. The fact that we are here kasi merong taong ginamit ng Panginoon para makita mo yung ilaw na nagmumula sa Panginoon. Nasa iyo na lang kung susunod kang pumunta dun sa pool of siluan and obey His word. It is your choice. Kasi ang tao may free will. Hindi ginawang robot ang tao. Kasi kung gagawin robot, gusto ko pumunta ka doon, sundin mo ako. It will contradict His character po ng Panginoon. Kaya nga po tayo may free will. He has the power to deliver man and give him sight. The man has faith, needs to be aroused and stirred. Ito po, ang pananampalataya kasi ng tao has to be aroused and stirred. Jesus used two things to awaken the man's faith. He used a point of contact and touched His hands upon man's eyes. Pangalawa, nag-spit siya doon. Ang sabi nung iba, ang nagpagaling sa kanya yung spit. Hindi. Ang nagpagaling sa kanya is Jesus Christ Himself. Kaya ang tao, minsan, nagiging quote-unquote superstitious. No? May gumagawa ng mga yes. Kaya yung mga albularyo, laway nila kasi siguro, alam mo, as yung tradisyon, pinasa ng pinasa, nagkataon lang, ito pa, bakit sa Bible sinabi, blind since birth, hindi blind for a year? Kasi, the fact na, ang ginamit, na ang blind sa Bible is since birth, is
medically speaking, hindi yung pwedeng mapagaling na ng kung sino man. Pero yung mga nabulag lang, pansamantala kasi maaaring yung nerve, nag-rest lang for a while, tapos nung nagkataon lang talaga nung araw na makakakita na siya, eh, may albularyo na humawak na may... Ngayon, yung albularyo na yung sumikat, hindi na yung Diyos. So yung albularyo yumaman. So ito po yung nangyayari usually, no? Naalala ko nga yung kwento, nagpa-plancha yung lola ko. Tapos, nasunog! Tapos nung nasunog, nagkaroon ng parang itsura ni Mama Mary. Nakatak Mama Mary, oh, sa kung sino man ang... Ngayon, sabi niya, pinapray na. Tapos pinangalanan na ng ano, ayan, Saint of Iron Maria, parang gano'n na. Parang nakalimutan ko yung exact term. So ibig sabihin, minsan may lumabas lang dyan na ano, na molde ni Jesus Christ, dinasalan na, naging ano na. We all know, dun sa mga Indian, di ba, may elephant, mayroong ano, kambing, ano, mango, and so on and so forth. And these are the people that needs light. Kasi, kung tutuusin, kung hindi nila naririnig yung salita ng Panginoon, devoted naman sila eh. Sa Diyos nga lang na mali. Kaya tayo pong Christian, we have to be the light of them. How? Mahirap, no? Kasi hindi mo pwede biglang, mali ang Diyos, hindi ganun eh. Kaya kailangan makita muna yung testimony ng buhay natin. Na kahit nagsasuffer tayo, kahit ikaw yung pinakamababang sahod sa inyo, pero yung mga Indiano yung matataas. Pero, Mark, your salary is very low, but why you're so happy? Diba? Because I have Jesus Christ. Your diba? My salary is 100,000, yours is just 90,000. Di ba? So, for example, makikita natin, doon sa suffering na pinagdaraanan natin, pag nakakitaan tayo ng may Diyos tayo, that is the light na, baka dahil sa Diyos niya. No? So ito po, kaya nga po, kung tayo po yung nagsasuffer, hayaan po natin yan magamit bilang para sa pagkilos po ng Panginoon sa ating buhay. Not to condemn God. Ito po yung gusto iparating sa atin. So, dito makikita po natin yung ating lesson. Okay? Sa lesson po natin, says, Jesus' words held note of urgency. Kaya nga po, hindi pwedeng ipagpabukas kung merong merong nangungusap sa iyo ang Panginoon, pinagpabukas mo pa, pero nahugutan ka ng hininga. So, di ba? Merong pinapagawa sa iyo ang Panginoon bilang isang Kristiyano, tapos hindi mo ginawa, nasa huli lagi ang pagsisisi. Sana pala na-witnessan ko na siya. Di ba? Lola mo, 80 na, 90 na, 100 na, no, sa panahon pa ng dinosaur, no? Pero hindi mo pa na-witnessan. Baka talagang pinahahaba ng Panginoon mo para magamit ka. Di ba? So again, sabi dito, it may be a day now, but it won't always be so. Di ba? Ang sabi diyan, I must work the works of Him that sent me while it is day. Ano ibig sabihin niya? Habang maaga pa. The night cometh when no man can work. As long as I am the world, I am the light of the world. Lesson na makikita pa natin dito, we must not put off until tomorrow what God wants us to do now. Huwag na natin pagpabukas pa. Kung may ministry na pinibigay sa atin ng Panginoon, gusto gawin na po natin. Today is the day. If God presents us opportunity and also provides the strength, skill, and other resources to do it, we ought to respond immediately. Imagine if Jesus Christ passed by, bukas ka pagaling. Diba? Hindi. Right there and there, pinagaling siya ng Panginoon. Ano pang sabi dito? The night is coming soon enough, then our day of opportunity will end. What have you done today with eternity in mind? Yan yung pong tanong. Anong ginawa mo ngayon or sa last mga nakarang araw na connected sa pang-matagalan? The question is, are you saved? Or if not, meron pong gusto ipa-realize sa atin ng Panginoon. Sabi po sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat po tayo makasalanan
tayo po ay nagkulang sa glory ng Panginoon. Hindi po natin pwede ikahila because that's what the Bible is saying. Romans 6:23, the sad news but the happiest news na narinig natin. Sad and news at the same time. Bakit? Kasi for the wages of sin is death. That's the saddest. Kasi makasalanan ako eh. Yung kabayaran pala ng kasalanan ay kamatayan. Itong kamatayan na ito, itutukoy papunta sa lake of fire. Eternity, habang buhay. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang ganda ng example ni Pastor John Lee, no? Naalala niyo yung yung gift? Meron din akong gift actually ngayon eh. Say so, brother. Diba? Yung gift na to, sino gusto ng 100 dirham? O imagine na lang may 1,000. Imagine na lang. Bibigay ko. Yung ginagamit ko lang ang illustration niya, itong 100,000 na to, hindi to magiging sa'yo kung hindi mo tatanggapin. Ito'y binigay ko sa'yo as a gift. Binibigay ng Panginoon yung salvation sa atin. Sabi niya, but the gift of God is eternal life. Binibigay ng Panginoon eternal life sa atin as a gift. Through Jesus Christ, our Lord. Pero itong gift na to, kung hindi mo tatanggapin, kung hindi natin tatanggapin si Jesus Christ sa buhay natin, it will never be ours. Ito po ang sinasabi ng Bible. Romans 5:8. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Bakit? Yung kasalanan po kasi ay may kabayarang kamatayan. Na dapat po tayo ang mamamatay, pero Christ died for us. Instead na tayo yung mamamatay, namatay po siya para sa atin. Maliwanag po. Ang sabi po dito, sa Romans 10:9 and 10, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus Christ, kung sasabihin mo lang, di ba, sa iyong bibig, and that shall believe in thine heart, and that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. Bakit? Si Jesus Christ ay namatay para sa ating kasalanan. Siya ay nabuhay pong muli. Nilibing, namatay, at nabuhay pong muli. And that is the gospel. Pag sinabing gospel, siya po ay good news. Siya ay nilibing at namatay at nabuhay po muli dahil po sa ating kasalanan. At kung po yan ay tatanggapin po natin dahil sa kabayaran ng ating kasalanan, sabi niya, shall believe in thine heart, kung tayo maniniwala sa puso natin that God has raised Him from the dead, dahil shall be saved, tayo po ay maliligtas. Yan po ang tunay na kaligtasan na binibigay ng Panginoon. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Kaya nga po, kung tatanggapin natin, babanggitin po natin sa ating bibig, no, i-confess po natin na naniniwala tayo kay Jesus Christ, na hindi natin kayang bayaran yung kasalanan natin, na siya lang ang kabayaran ng kasalanan natin, na siya ang ating magiging Lord and Savior, thou shalt be saved. Sabi diyan, Romans 10:30, for whosoever shall call, sino po? Pinipili lang po ba ng Panginoon ng kanyang ililigtas? Hindi po. Tayo pong lahat. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ito pong mensahe na to ay para po sa ating lahat. Para po sa ating mga mahal sa buhay, para po sa mga kaibigan natin. Kaya po sinishare po namin ito sa inyong lahat. At I hope may natanim po sa ating puso patungkol po dun sa blind man. Itutuloy po natin ito, yung part 2, next week, and I hope magkasama-sama po tayo muli upang masubaybayan po yung series ng John chapter 9. Kung meron po tayong katanungan, meron po tayong clarification, feel free to ask po. Meron po ba tayong katanungan or clarification? Maliwanag po ba yung mensahe patungkol po sa ating topic? May katanungan po sa mga kapatid? Wala. Sila nanay po? Wala po. Maliwanag naman po. Amen po. Salamat po sa Panginoon. Sige po, let us close in prayer kung wala na po tayong katanungan or clarification. Sige po, let's pray.
Let's pray. Our Heavenly Father, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mensahe ninyo sa bawat isa, Panginoon, ngayong gabi ito patungkol po sa blind man. Lord, we thank you, Lord, for using this lesson to realize that we are the blind man, Panginoon. We were blinded by the God of this world. Thank you, Lord, for your Son, Jesus Christ, to give us the light, O Lord, to be out of the darkness, O Lord. Lord, we pray na ang bawat isa, Panginoon, na nandito sa bahay na ito ay tunay nga po na naunawaan ang inyong mensahe, Panginoon. Kaya lamang po ang maalala nila, Panginoon, ang pangalan ni Jesucristo na nagbigay po ng ilaw sa bawat isa, Panginoon. Lord, mangusap kayo sa puso ng bawat isa, Panginoon. Palambutin niyo po ang mga pusong matitigas, Panginoon. At ang dasal po namin, Panginoon, ay tunay nga po na maunawaan at makilala nila kayo bilang Diyos na tagapagligtas ng bawat isa, na hindi para para baliwalain, hindi para ipagpabukas pa, Panginoon. Lord, alam po namin na kayo po ay makapangyarihan sa lahat, and only through the Holy Spirit, Panginoon, ay mangungusap kayo sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa presensya, sa time, at kalakasan na binigay niyo sa amin, Panginoon. And dasal po namin, Panginoon, ay ang mga salita na aming narinig ay huwag lamang pong dumaan sa aming tenga, kundi manatili po ito, Panginoon. Patuloy po kayo mangusap, Panginoon. At bigyan niyo po ang desire na kami pa po ay makapakinig ng inyong salita. Kami pa po ay lumago sa inyong salita, Panginoon. At magamit ninyo bilang ilaw at salt, O Lord, sa mga mahal namin sa buhay, sa mga taong nakapalibot sa amin. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala na paulit-ulit, Panginoon. And we thank you, Lord, for paying the sins, O Lord, through the death of Jesus Christ. And we pray na huwag po namin itong i-neglect, huwag po namin itong take advantage, Panginoon, na kami ay magamit ninyo at ma-share din po, Panginoon, ang salvation na aming natanggap, aming na-experience through you, Panginoon. Lord, maraming salamat po muli sa tahanang ito. We also pray for the hands, O Lord, na mga prepare ng pagkain, Panginoon. Thank you, Lord, for their generosity. May you bless them back, O Lord, and may you cleanse the food, O Lord, that we are about to eat. Make this, Lord, a nourishment in our body. And we pray, O Lord, sa pag-uwi ng bawat isa, kayo po sumama. Panatilihin niyo po kami ligtas sa aming pag-uwi. At bigyan niyo po ang bawat isa, Panginoon, ng kapahingahan na nagmumula sa iyo, at kalakasan, O Lord, na nagmumula sa iyo na aming kakailanganin kinabukasan. Lord, we pray na magkasama-sama po muli kami sa Sunday, even, O Lord, sa aming mga visitors and the kids, O Lord. Thank you, Lord, for their life, their young age, O Lord, they are here, and we pray, O Lord, na ang mga batang ito at kasama ng kanilang mga lola, Panginoon, na aming bisita ay patuloy, O Lord, na magsiliksik ng inyong salita at ilayo niyo sila, Panginoon, sa mga maling katuruan. Kasama ng kanilang mga mahal sa buhay, O Lord, sa kanilang tahanan, Lord. Ganun din po sa aming mga kapatiran, Panginoon, patuloy niyo po kaming gamitin, patuloy niyo po kaming gabayan, O Lord, sa aming desire na paglago sa inyo at magamit bilang inyong witness, Panginoon. Maraming salamat po muli. Ang lahat po ay binabalik namin na ang mataas na papuri. All of this we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Thank you po.